Hello guys, ayan. So ako ulit ang inyong Auntie Arlene. So ang pag-uusapan natin ngayon, bakit nga ba may mga ilang employer na instead ipa-blacklist ang kanilang helper dahil nabuntis, sinesend back na lang nila. Wow! Ang galing sumayaw at ang ganda, ganyan ang mga dugong Pilipino. Naman to i-explain sa inyo kasi last time karoon ako ng content about dun sa pwedeng blacklist tayo ng ating employer kapag na tayo ay nabuntis. So yun guys is nakadepende sa employer natin. Actually, may mga ilang employer na hindi na nila nire-report sa MOM kasi pag once kasi na nabuntis ang kanilang helper, meron kasi yan online form na pipilapan nila kung yung about sa pagiging buntis ng helper. So yun. So pagka nagkaroon ng proof na ganun nga na nabuntis si helper, so may tendency na sa employer pwedeng ipa-blacklist si helper. Pero pagka hindi naman nila ni-report, send back na lang nila si helper, edi ayun, okay yun kay helper kasi anytime kasi na pagkatapos yung mga anak ay makakabalik naman siya dito sa SG para makapagtrabaho ulit. Hindi siya ban or restricted dito sa Singapore. Sa ano kasi ng MOM, sa batas ng MOM, once na nabuntis si helper, ang mangyayari kasi malaki kasi ang mawawala kay employer, which is yung meron kasi silang yung cash band or yung ano bang tawag doon? Security band na bago ka mag-hire ng foreign worker or yung domestic helper, foreign helper is kailangan nilang magbigay or maglagay doon ng parang security band nila na talagang parang security ni MOM na talagang susunod tayo sa batas nila na si employer at saka si helper is matapos yung contract, yung ganon. At saka isa na rin siguro yung reason na para ma-proof na talagang liable or kaya ni employer na magkaroon or mag-hire ng helper na foreigner. So yun guys, kaya yun mawawala yun kay employer once na malaman ng MOM na si helper nabuntis. So yun, at saka ang ano nun is mawawalan na yung 5K niya, 5,000, magkano yun sa pesos guys. I-convert nyo yung 5,000 SG dollars sa 41 peso kasi ang $1 is 41 pesos sa atin. So 5,000 ang mawawala kay employer. So ang 1,000 guys ang 1,000 SG dollars is 41,000 sa atin. So 5,000 ang security band ni employer kay MOM, at pag napatunayan na nabuntis si helper at nakarating kay MOM, mawawala yun kay mawawala yun kay employer. So malaking kawalan. Kaya minsan may mga employer na syempre sa sama ng loob siguro or I don't know kung anong reason nila, so yun restricted nila si helper dito or yun nila blacklist nila. So syempre malaking kawalan yun Kaya kayo guys, kung kayo mga helper, ayaw nyo mangyari yun, maging honest kayo kay employer. Once na nalaman yung buntis kayo is huwag kayong matakot or huwag kayong parang mag-isip kayo na baka mamaya ipa-blacklist ako. Hindi agad-agad gagawin ni employer yan. Bakit? Kasi malaki ang mawawala sa kanila. Katulad nga na sabi ko, pag nakarating kay MOM yan, 5K SG dollars ang mawawala sa kanila. So takot din nila yun, syempre malaking kawalan din yun sa kanila. So mawawalan na sila ng helper kasi isi-send back tayo kasi yun ang rules ng MOM. Mawawala yung 5K ni employer plus isi-send back si helper. So yun ang mangyayari sa kanya, nawalan na siya ng helper, nawalan pa siya ng 5K. So pag nag-apply ulit siya ng panibagong helper, kailangan niya magbibigay ulit siya ng security band kay MOM na 5K. So diba, ang laki ng mawawala sa kanila. Kaya huwag kayo matakot kung sakaling buntis kayo. Ipaalam nyo kay employer kasi hindi nyo siya matatago. Alam nyo kung bakit, kasi every 6 months po ang medical dito. Kaya kailangan maging honest tayo kay employer natin kasi nga
Si MOM kasi, pag sila pang naka-detect sa inyo, yung pagka nag-medical tayo, so yun, wala nang lusot, wala nang magagawa si employer, hindi na kayo kayang i-send back agad ni employer na hindi malalaman na MOM yung reason talaga. So yun, kaya may mga ilang employer po na, kasi katulad ng may isa akong kaibigan, sabi niya yung kaibigan daw niya is pinauwi lang din naman ng amo niya, pagkatapos mga nakinuha daw man daw ulit. Depende rin naman sa pag-uusap ninyo ng employer niyo kung gaano kayo kabait, kung gusto pa rin naman kayong kunin, kasi naintindihan din naman ng employer yan, kasi dito naman is wala silang pakailan pagka magjowa kayo dyan or kung ano. So yun, so labas na si employer sa atin sa ganyan. So ako guys, personally hindi ako magiging sa inyo ang tawag doon, magiging tawag dito, tao lang din naman ako, hindi ako magiging parang ano pang tawag doon, banal or something. Yun, ako guys, hindi ako kasal sa Pilipinas, may mga anak din ako, at aminado ako, may jowa din naman ako dito, pero hindi kasi ako naniniwala dun sa ano na talagang dito kasi sa Singapore is I think 70% lang yung, or and I don't know, pero ako personally, hindi ako naniniwala dito na makakahanap ka talaga ng true love dito, kasi para sa akin, actually siguro mga 20% out of 100 yung merong nagkakatuluyan talaga. Pero siguro for me is pagtapos ng kontrata, nasa mindset ko pagtapos ng kontrata tapos na rin ang relasyon. So yung parang ganun, hindi sa akin lang yun, kanya-kanya naman tayo ng ano, kaya huwag i-boast yung love, at saka maging ano tayo guys, utak ang anuhin natin, oo, nandun tayo, magmamahal tayo, or syempre magka-jowa ka, mag-jack and point. So yun, syempre may mga personal tayong ginagawa na pagka day off, ganun. So wag kayong, kung tingin nyo naman hanggat hindi pa talaga nakalagay yung apelyido niya sa inyo, wag kayong pasigurado guys. So kasi minsan baka mamaya yun nga, mabuntis kayo, ma-blacklisted na kayo sa Singapore, ma-block pa kayo ni jowa nyo, diba? So hindi natin alam, kasi minsan mga lalaki is mabait or sweet lang yan kasi may nakukuha sa atin or something. Nandun tayo, mahal tayo, pero hanggang kailan pa tayo pinaglalaban? Lahat yung mga jowa natin is mayroong mga tradition natin na kasi ako based on my experience, nangyari din yan sa akin na ramdam ko na mahal ako kasi minsan financially talagang tinutulungan din ako, but hindi dun sa point na kaya kang ipaglaban sa pamilya niya, kasi meron silang mga tradisyon na sinusunod. So yun, may mga arranged marriage, ganyan. So wag tayong parang kampante na porket tayo yung karelasyon ngayon, lifetime tayo na rin. So mas isipin natin yung sarili natin. Ngayon kung nagmahal tayo at tao lang din naman tayo, may mga physical needs din naman tayo, at hindi ako exempted dyan. So ako guys, sa sarili ko talaga, ito sinishare ko sa inyo bala kayo ko i-judge nyo ako, pero talagang ako alam nyo guys, since ako, pero ngayon hindi na ako, may pills ako guys, ang dami kong nung umuwi yung kaibigan ko sa Pinas, nag-vacation leave siya, kasi after ng contract mo, 2 years ng contract mo, kung magre-renew ka, pwede kang umuwi ng Pinas. Actually, ayan, so meron ako dito, ang dami ko, ayan, trust pills. Ang dami ko dito, pero hindi ko na siya nagamit ngayon kasi yung jowa ko guys is umuwi ng bansa nila nung July 28. So ako ngayon ay single char. So yun. So hindi ko siya nagamit, pero nung nagka-jowa ako, talaga ako guys, nanigurado ko. Hindi ako dun sa mga nila, paano kung biglaan kayong kung makabili ba kayo ng condom. Excuse me sa mga sa mga hindi wala nasa legal age, parental guidance muna tayo. Pero for example, wala pa kayong, biglaan lang yung paglabas nyo, nagkayayaan kayo na gano'n, tapos hindi nakabili ng condom, diba, parang, sino ang lugi, diba? Paano kung sigurado ba kayo, napapakasalan kayo niyan pag nabuntis kayo, diba? Kaya kayo mismo sa sarili nyo, maging, kayo, wais kayo, sa bandang huli kayo magsasuffer talaga, kasi mawawalan na kayo ng trabaho, mawawalan pa kayo ng jowa, tapos magkakaroon pa kayo ng responsibility dun sa magiging baby, diba? So, kaya ako guys, nung umuwi yung kaibigan ko, nagpaano talaga ako, actually, lang yan, 10 lang yung pinabili ko sa kanya, pero, dahil nga yung pera na pinadala ko sa kanya is,
pang ano yun, pang 15. So 15 yung pinadala niya. Okay yan, ano yan dito, hindi naman siya yung bawal magdala ka ng ano, hindi. Kasi as long as wag sobrang dami na pang benta dito. Yun, as long as mga panggamit lang. So yun, yun nagpadaan ako sa kaibigan ko, at saka swerte ko lang sa mga kaibigan ko kasi napakabait nila guys. Talagang ano sila sa akin. Pagka umano ako sa kanila na kung pwede makisuyo ako na bilhan mo ako ng ganito, ayun, binibilhan nila ako. So yun, so blessed lang ako ng mga kaibigan akong ganyan. So yun, kaya ako guys, sinishare ko sa inyo, hindi para tularan nyo ako, pero ang point ko dito is maging sigurista kayo, unahin nyo ang sarili nyo bago